Hallelujah. Church, so worship our living God this
Lord Jesus. Hallelujah. Come, Lord Jesus. Let your glory fall and let your spirit reign, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you. Let your glory fall. Let your spirit reign. Let your spirit reign. Let it rain, Lord Jesus. And let it rain, Lord Jesus. Let it rain, Lord Jesus. Let your spirit reign. Let your glory fall. Let your glory fall. Let your glory fall. Respond to us, Lord. Respond to us, God, as we worship you, as we give our hearts, as we give our life. Let your glory fall and let your spirit rain on us. We need you, Lord. We need you, God. We need you, Lord. Just have your way. Just have your way. We give you all the glory, Lord. We give you all the honor, Lord. Let your spirit reign. Let your spirit reign. Let your spirit reign. Have your way tonight, Lord. Cover this place with your glory. Cover everyone with your glory. Come with your mighty power, Lord, to change our situations and establish our lives unto you, Lord. Spirit reign and lead us into your will. We need you, Lord. Let there be hearts that are burning for you, Lord God. Puso na nag-aalab at hindi lang maligamgam, hindi lang nalalamig. Puso na mainit, pasundan ang gusto mo, mangyari ang kalooban mo. As we give you, Lord, the full freedom in our life, all these things that are trying to hinder us from experiencing you, Lord God, we know, Lord God, masisettle po lahat. Just like what we are singing, chains will be broken. Lives will be healed in the name of Jesus. And eyes will be open. And all together we will see our Lord Jesus Christ
being revealed in our life. I pray, God, that we will never miss this in your presence. Even tonight, Lord, I pray that we just open up our hearts to you, our minds to you, that we will not shut you down, that we will not stop you from doing your work. Continuously mold us and shape this heart and life in accordance to your will, Lord. Mangyari talaga ang kalooban mo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na palagi kang i-invite. At hindi ka lang basta invited, kundi ikaw ay talagang residente ng aming mga buhay. Hindi lang kakaunti lang ang role mo sa buhay po naming lahat, kundi ang buong kabuuan po namin ay talagang ikaw ang namamayani sa amin, sumasakop sa amin, nangunguna sa amin sa lahat ng oras at panahon. Matagpuan mo mga puso po namin na mapagpakumbaba sa iyo. Wala pong pagmamataas. At yun naman talaga ang aming naisin. Ika'y dumating at sakupin mo ng buong buo ang buhay namin ito. Banal na Espiritu, punuin mo ang buhay po namin ng gabay at tulong mo para aming lalo pang maranasan ang Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan din ng gabay at tulong ng iyong banal na Espiritu, ay talagang nabibigyan namin ng kaluwalhatian ng aming Diyos Ama. At hindi kami nagdadalawang isip, kundi buong puso, buong buhay, kung ano ni-require mo, siyang mangyayari. So Lord, ngayong gabi, sa atin mo po yung mga puso po namin sa harap mo. May mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Patawarin po kami. Forgive us of all our sins, Lord. Forgive us of all our shortcomings. Forgive us of our complacency and familiarity. Balik mo, Panginoon, ang uhaw at gutom namin sa iyo. Muli ka namin maranasan. Muli namin mamasdan ang ganda ng aming Diyos Ama. At sama-sama kaming magtatanghal ng pangalan ng aming Panginoong Yesus. Dahil siya ay wala nang iba sa buhay na ito. So Lord, malaya ka pong kumilos sa amin ngayong gabi. Settle mo po yung hearts namin sa iyong banal na presensya. At ipadama mo sa amin ang yakap mo, ang pangangaaga mo sa amin, ang pagmamahal mo sa amin, at ang masagana mong biyaya sa aming lahat. Salamat, O Diyos, sa sama-sama namin pagsamba sa iyo. Naway maging talagang kaluguran ito sa iyo lamang, aming Panginoon.
Kaya nilalagak namin sa iyong gabing ito, Panginoon. Muli ka pong kumilos. Muli ka pong magpaalala sa amin ng mga bagay ayon sa iyong kalooban. At yun ang aming lakaran. Yun ang aming bahay sa katuparan. Palagi kaming mananahan sa iyong mga itinuran sa amin. Sapat ang iyong biyaya sa aming lahat. Purihin ka, O Diyos, dahil sa oras na ito, alam ko, sinesettle mo sa hearts namin na hindi pa man po namin nasasambit ang mga panalangin. Tinugon mo na po ang lahat ng ito. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo. Napakatapat mo. Wala kang katulad, aming Diyos. Maraming pong salamat sa gabing ito at tinatalaga namin sa iyong oras po namin. Maging makabuluhan ito sa iyong piling. Muli, sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng parangal, at ang lahat ng pasasalamat. Tanging ibinabalik lang namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. 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 Thank you, Lord. Well, before we sit down, sige po, makipagkamayan muna po tayo sa isa't isa. Honor one another. Good evening, everyone. Well, nasa panggitna tayo ng buwan na Oktubre. Ang petsa ngayon. October 13. 15. October 15 na pala ngayon. Bilis ng panahon. At ang napapansin ng aking asawa, mabilis nang dumilim. At ang amihan ay nandiyan na, panahon ng malamig. Kaya yung mga kasukasuan, dapat haguran ng mga panghaplas na yan. Okay, so, kumusta po kayo? How is everyone? Are we blessed? Amen. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon and welcome po sa ating midweek service. And I believe po we will be blessed for the reminders of God sa kanyang mga salita na tinuran niya directly from out of His lips. Ito po yung kanyang mga sinabi ng Panginoong Yesus, and it reminds us of the principles He wants us to really live by during our lifetime. So that while on earth, ang naisa sa katuparan, yung kanyang kalooban at ang kanyang kagustuhan, ito po ay dahil sa nais niya yung kaharian niya, ay talagang nandito katulad ng nasa langit. Amen? So, napakalapit na ng mga magaganap. This coming Sunday po, nagbibinata ako, tumipiyok ako. This coming Sunday po ay wala pong KB.
Wala pong kingdom builders. Pero, ang mga kingdom builders, yung mga babae dun, selected. Magpa-practice daw para sa presentation ng anniversary natin. So, yung slot na yon ay gagamitin para sa, pati yata ang youth magpa-practice din. Okay, kasi sa November 9, yung ating anniversary Sunday ng 5th year anniversary po natin, there will be presentations po, no? So, ang mga ladies, meron silang presentation. Ang youth, meron din pong presentation. Ang men's yata, meron na namang kahihiyang gagawin. Hindi ko po alam kasi palagi naman ganun. Every time na magpe-perform ang mga kalalakihan, hindi mo alam kung saan dadalhin yung mga paa at mga kamay. So ewan ko pa, meron bang panonoorin silang susundan? Hindi ko po alam. Sinasama nga po ako, sabi ko, wag nyo na po akong isama, baka kasi mawala ang paggalang ng mga tao sa akin. Okay, so wala po muna tayong kingdom builders, but meron po tayong ladies and men's fellowship on the last Sunday of the month, which is also our communion Sunday. Okay, so yan po yung mga ganap. At again, ang paalala po, kailangan pong mag-register lahat po ng mga dadalo. Kasama po ang inyong mga visitors. No, kasi kailangan po natin ng head count na naman. Ano ba yan? Bigyan mo nga ako ng tubig para akong si Bertao Marcelo. Napiyok. Okay, so, asa na ba ako? Nawala na ako sa pagpiyok-piyok na yan. So, yung ano po, mga kaganapan po natin, kailangan registered po ang mga dadalo sa ating anniversary Sunday. Thank you, mahal. Mahal ito. Kasi para po ma-determine natin kung ilan po yung mga ipiprepare kasi as much as possible, ayaw natin para tayong tawag dito, chaos. Magulo masyado. So, we need your cooperation. Please, pag nag-sign up kayo ng pangalan ninyo, sama nyo na rin yung iba na isasama ninyo. So we can know kung ilan po lahat. And then, on that day also, November 9, Filipiniana po tayo. As much as possible, we do encourage, kung kayo po ay taga-LPBC, magsuot kayo ng something Filipiniana, barong, no? Kung ay basta Filipino costume. Kamisutsino na nakapuruntong, yun ba? Kamisutsino na nakapuruntong. O kaya, yung medyo censored, yung naka-igorot. Igorot costume. Pwede naman po yun. Okay, so, kung ano po yung suitable na pwede nyong isuot that day para po sa ating one-day celebration. It will be still at 9 in the morning at dito na rin po tayo sama-samang magla-lunch. Kasama po yung ating speaker, si Bishop Hermie Malabanan. Okay, so I hope you're not just excited going there or going on that day, kundi prayed up po tayo. Ibig sabihin, maging kabahagi din po kayo, ipanalangin po natin yung ating upcoming anniversary Sunday. Okay? Ihiling natin sa Panginoon, maganda ang panahon, available yung mga taong inimbitahan natin,
at maging maayos tayo dito on that day, pati yung parking natin. Marami pong mga yung ating sound system, wala pong brownout kasi kanina nandoon kami sa munisipyo, nag-brownout ng around, nag-brownout ba sa inyo? Hindi. Doon sa munisipyo, nag-brownout ng mga 10 to 15 minutes siguro. So, yun, yung mga ganun ba, mga unexpected na But we will come against it so that everything on that day will be smooth for us as we celebrate 5 years of God's faithfulness and goodness to LPBC. Amen? Okay, so yan huwag niyong kakaligtaan yan, November 9. November 9, that is second Sunday of November. Okay, tapos po, this coming Sunday as well, I think maglalabas na kami ng mga groups for Connect Group CG. So, you might want to look kung saan kayo suitable na grupo kasi we will assign facilitators. So, pag-uusapan niyo po o kung dito kayo, anong araw kayo mag-meet, anong oras. Okay, kung saan, kung may mag-host, mas maganda. So, yun po yung ating gagawin para sa Connect Group. Why we do this? It is because it's about time for us to be more connected and to connect others to us. Okay? Mapufulfill po yung ating vision. We all go and make disciples kasi ang nangyayari ngayon, we are just concentrated inside. Okay? So we need to go and make disciples. Now, we are now being an instrument of God to the growth of somebody. We become partakers of, sharers of somehow na encouragement sa bawat isa. We can be more effective in building up one another. Okay? So, yan po. At this coming Sunday, makikita nyo na po yung mga proposed Connect Groups. Yung mga lugar, yung mga taong pwedeng ma-involve dito po sa ating Connect Groups. Okay? Tapos po ang also as of now, isipin nyo rin po, December 5 po yung ating Christmas Thanksgiving party. December 5, that will be Friday. I think we will do it at around 6 p.m. para po maaga-aga po tayo. Huwag tayong sumabay sa mga opisina, kumpanya, na magse-celebrate din ng mga parties nila on December. Yung iba nga, November pa lang meron na eh. Pero tayo on that Friday, December 5th, yun po yung ating Christmas Thanksgiving celebration. Okay? So, wala na po siguro kung nakalimutan. Meron pa ba, ma? Wala na. Inom muna ako. Tumataas ang palseto ko eh. Nung Sunday kasi after ng... meron nung Sunday. Tapos nag-preach pa ako nung Monday sa pastors. Kung meron lang akong pangamot ng lalamunan, kakamutin ko. Nangati na siya. Pero ano pa naman siya, manageable pa naman. Kaya siguro napiyok-piyok ako ngayon. Kasi may mga bahing-bahing na ako. Pero again, that's very minor. But I believe I'm the healed of the Lord. And I will continuously live a life healed by God. Okay, so I will continue with, I think, itong ngayong gabi will be the last. I will not finish everything that we have tackled from the day that we have started Kingdom Living series. Kasi umabot na tayo ng 56th to remind us of what was really spoken by Jesus to us as a principle
or command of Christ for us to live a life for His kingdom. Okay? Tonight will be the last part. Because next Wednesday, I'll be starting another one. At i-connect ko po yan sa ating theme for the 5th year of our church. Okay? At maganda po ang ating theme for the 5 years natin as a church. So, tonight, I just wanted us to be reminded once more of the life that Jesus wants us to live as He commanded it to be done by us. Yun dapat ang gustong pinagagawa ng Panginoong Hesus sa atin. So, this is series number 56. At ito yung mga commands ni Christ, to which ang tatakal po siguro natin, naka 51 points na tayo, but tonight we will just, I think, 63 na. Plus ngayong gabi ay 11:74. So yung dapat 85 lahat yan di ba? So hindi ko na kukuhanin yung iba. Pero iba yung gusto kong bigyang diin itong ibang mga bagay na somehow it caught me so much na sabi ko, hindi ko naman pinipili kung ano yung sinabi ni Jesus but somehow, yan na naman, tumataas na naman yung But somehow, the Lord Jesus Christ is just trying to make a point for us. Na gusto niya, ito ang punto ko. I hope and I pray you got this. Kasi pag hindi mo na-gets ito, somehow, hahapay-hapay ang pagiging mananampalataya. At ang kaharian niya hindi dumarating sa buhay po natin. Di ba? Yun naman ang gusto ng Panginoon, that His kingdom come on earth as it is in heaven. So, we will do this one by one, but again, the reminder is still the same. Sabi ganon, the life of the kingdom cannot be lived through the flesh. Okay, matatapos tayo sa araw na ito. But I hope and I pray, ito pong phrase na ito will not be easily forgotten. That the life of the kingdom, okay, ang buhay na ipinamumuhay natin sa kaharian ay hindi maisa sa pamuhay sa pamamagitan ng laman. Kahit na anong galing natin, it will not get to the point where we can reach the standard of God. So, the more we live the life of the kingdom, it should not be lived through the flesh. Hindi sa pamamagitan mo ng laman. Na kahit na paulit-ulit nating subukan, magfe-fail lang po tayo. Okay? Kaya ang sinabi ng Zechariah 4 verse 6, sabi nga nun, He said to me, no, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Okay, this is a very strong word from the Lord. Sabi niya ganon, Zerubbabel, ito ang gusto kong tandaan mo, not by your might, not by your power, but it is by my Spirit. Hindi sa pamamagitan ng kung ano-anong kaya mong gawin, ng anumang mga bagay na pwede mong magawa pa. Pero ito'y magagawa lang sa pamamagitan ng Espiritu na nasa sa akin na gusto kong ibahagi sa iyo at paggawain sa iyo. It's by the Spirit of the Lord. Kaya nga, hindi balanse ang buhay po. Pag ang galing natin sa mental, magaling tayong mag-manage ng emotional, magaling tayong mag-ayos ng relational, or pati magaling tayong sa financial, ano pa bang may al?
Pero bagsak naman tayo sa spiritual, which is in the spirit, lahat po yun magbabagsak, lalagpak din. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, simba naman ako. Matagal naman na akong umaaten. Pero kung hanggang ngayon, hindi pa po natin nagigets na tayo spiritual being rather than just a human being. Yes, we are human, but it is supposed to be the spirit that is in us that was been made alive by God should be the one that is dominating our whole humanity. So, pag ang Espiritu ng Panginoon ang siyang nangunguna sa atin, di ba ang Romans, alam po ba natin yung Romans 8 verse 6 na yan, yung ating verse dito sa church, sabi nga nun, for to be carnally minded or for to be fleshly minded, kung ang pag-iisip natin ay makalaman, ito'y magdudulot ng kamatayan. But, to be, ito yung to be, ibig sabihin, ito ang dapat ikaw, tayo, ginagawa natin. To be spiritually minded is what? Life and peace. So at least, somehow, naintindihan nyo bakit tayo nilagay ng Panginoon sa ministry dito. It's not all about the flesh, but it's all about the Spirit of the Lord. Amen? Okay, so I will go through some of the commands of Christ. So, naka-60 na, 63, tapos meron pa ngayong 11. O di, tama ba? 74. So may 11 matitira. But again, I will not go through to those anymore. But I wanted to start another series with regards to our next theme for the fifth year of this church. Okay, so specifically, these are the commands of Christ that really came out of His lips. Okay? Mga paalala ito, mga sinambit niya ito na dapat ating ding inaalala sa mga buhay po natin. Unang-una ito. Yan. Serve others. Okay, not serve yourself or self-service. Ang hirap pag may ubo, pag may ngati ang lalamunan. Palaging mumabalya yung boses eh. Okay, serve others. Maglingkod ka sa iba. Which is, ang pinakamahirap gawin ay paglingkuran ng iba. Di ba? Kasi, lalo na kung ang paglilingkuran po natin, ay hindi talaga swak sa ating taste. Di ba? Parang ang hirap, na kumbaga, gustong-gusto mo siyang paglingkuran. Pero, parang hindi swak ang paglilingkod natin. Pero, ang sabi ni Jesus, serve others. Ito yung isa sa mga gustong iiwan sa atin ng Panginoon na hanggang ngayon dapat ginagampanan po natin yung maglingkod sa iba. Kasi siya ay naglingkod kahit na kanino. Mahirap yata yung ginawa niya, yung paglingkuran niya mismo yung disipulo niya. Di ba? Yung kanyang hugasan ang mga paa. Hindi mo alam kung saan galing ang mga paang tinapak. Pero that is serving others. Napakahalaga po niyan sa ating lahat. At yan ay mahalaga kay Jesus. Nasa puso ni Jesus yung nagsisilbi sa iba. So dito, binabali natin yung VIP treatment. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, gusto mapagsilbihan ng marami.
Kaya nga tayo pupunta sa first class restaurant eh. Kasi gusto natin first class yung service. Tama? Pag nakakain ba kayo sa fast food after you eat, anong ginagawa nyo? Iniiwan nyo na lang ba sa table yung mga pinagkainan nyo o iniimis nyo para at least nasilbihan mo yung nagsisilbi rin sa'yo? Ginagawa po namin yung pamilya na hindi namin iniiwan basta-basta lang sa lamesa yung pinagkainan namin. Kukombine po namin yan. Para at least kung iimisin niya nung nagsilbi, ay madali niyang mabibitbit. Serve others. It might look like it is very little, but it has a very big impact. Lalo na mga kabataan ngayon, parang gusto palaging sinisilbihan sila. I hope po na I'm praying, Lord, I pray that the serving heart will be developed in the hearts lalo na ng mga Gen Z. Kasi ito yung nawawala eh. Everything in them is wanting na i-serve lang sa kanila for their own comfort. Okay, serve others. Yan po, isa yan. Pangalawa, sabi nga nun, be wholesome in your speech. Be wholesome in your speech. Pag sinabing wholesome, hindi bastos, magalang, courteous, no? Mauunawaan mo pa yung bata kapag hindi masyadong nangungupo, katulad niya si Binang. Binang, marunong ka ba mag-opo? Sabi niya, opo. Opo, yan, ganun. Diba, maunawaan mo pa yung bata eh. Pag hindi nag-oopo, tuturuan mo lang. Pero huwag mo nga hayaan na sasagutin ka ng pabalang. At nakakalungkot, maraming bata ang ganyan-ganyan. Eh sana wala sa matandang ganyan. Kung sino yung matanda, pabalang din magsasagot. Be wholesome in our speech. Jesus is telling us na every idle word that will proceed out of our mouth, we will give an account of it. Yung mga walang kwentang salita na ating pinagbibigkas, pagbibigay sulit po natin sa Panginoon yan. Nadidinig ni Lord kasi yung ating conversation eh. So, kung wala namang katuturan, wag mo nang pakawalan. Tama ba yun? Sabi nga nun, nasabi ko sa inyo to eh, more talk, more mistakes. Less talk, less mistakes. No talk, no mistakes. Hindi ko na sinasabing masyado tayo maging tahimik. Pero again, we know how to manage the things that we say. And that what we can say will always be wholesome. Ibig sabihin, it will help somebody. It will, kumbaga, somehow i-uplift yung makakarinig. No, kasi ngayon maraming bata, verbally abused. Because of the speech that they hear from their parents or somebody other than their parents. Or mismo, kaya nga pati sa eskwela, may mga bullying eh. It is because of this unwholesome speech that they have acquired, that they have practiced. But on our part, the Lord is just telling us, be wholesome in your speech. Don't let somebody be down when you speak. Huwag mong hayaan na yung ibang tao ay dahil may sinabi ka, talagang mawawalan ng encouragement, manghihina lalo. So be wholesome in our speech. Another one, let the children come to Jesus and do not despise them. Mahalaga po yan ng mga bata. Sa church po natin, ang nakakalungkot kasi,
ang mga bata ay at times, minsan iniiwan na lang kasi walang magbabantay. Ano? Pero alam nyo, isa sa pinakamagandang practice na dapat pinapractice natin, kahit na makulit po yan, kahit nahihirapan po yung mga nagtuturo sa kanila dyan, dalin pa rin po natin. Let them come. Kasi saan ba inihahalin tulad ni Jesus ang kaharian ng Panginoon? Parang sa mga bata. Bakit? They are full of faith. Kasi sabihin mo sa bata na bibilang kita ng candy, ay kukulitin ka niyan. Candy. Sabi mo, daddy. Sabi mo, mami, candy. Because that is how children act. That is why, yun din na sinabi ng Panginoon, let them come to me. Don't refrain them. Don't despise them. Huwag po nating pipigilan ng mga batang lumapit sa Panginoon. And we are responsible kung nandito tayo sa church, tapos ang mga bata naiiwan sa mga lolo, lola. Okay, sanang binibitbit ng lolo at lola. Hayaan lang natin silang magsilakihan dito. Tandaan nyo si Katkat, di ba? Di ba, Bea, no? Lumaki sa bahay. Tumuloy na isang buwan sa amin. Alam nyo ba yung gano'n na they will grow up, it's not because special treatment. Kumbaga, that is what the Lord wants them to be exposed with. Expose natin sila sa gawain. Kasi siguro kaya ang mga bata ngayon, aloof. It is because it's not the thing that their parents or even their grandparents exposed them. They were not brought to Jesus. Kaya ang hirap baliin ng mga sungay ng mga kabataan ngayon. Kasi nga, mas malaki na ang influence nila sa labas kaysa yung na-influence nila sila dito. Tama? So, let the children come. Sabi, Pastor, paano yung malalaki na sila? Tayo pa rin ang may authority, tayo may edad. Bit-bitin pa rin natin sila. Kung sila'y nasa puder pa natin, may authority tayo sa kanila, hindi sila ang may authority sa atin. Hello? Yun ang problema. No? Minsan, ang mga bata ang may authority sa magulang. Ayoko nga, daddy, mami, ayoko nga dyan sa simbahan nyo. Diba? Kung makatanggi, wagas. Kasi they have known already, nakaalam na eh. Pero sa totoo lang, they have not really known at all. They can be knowledgeable in the world, but not in the Word. That is why they need to be exposed. And Jesus is telling us, let them come. Dalin sila ng dalin. Ano kung makulit? Kita kami ni Dane doon sa Mitsubishi kasi nandun ako nung Tuesday. Sabi ko, yung anak mo, si Asyang, sabi ko, pag dinadala ng wowo niya, pupunta sa akin, saan bahay mo, Pastor? Sabi ko, sa San Lorenzo, pupunta ako doon bukas, ha? Nagaya. Sabi ko, sige, antayin kita, ha? May mga bagay na dapat hindi natin sila dinideprive. Hayaan natin sila mag-express. Si JD rin eh. Pag nakikita kayo, kahit na yung talon ba ng talon, yayakap ng mahigpit. May mga bagay na kailangan talagang hayaan mo lang silang dumating. Huwag natin silang sanayin na nagkakaroon ng, tawag dito, ng spasyo na alam naman natin makakatulong sa kanila. Factor yun sa paglaki nila. Let the children come to Jesus and do not despise them. Another one. Beware of
all greed. Yan. Sinabi din to ni Jesus. Sabi niya ganon, mag-ingat ka sa lahat ng uri ng pagiging ganid. Alam po yung ganid? Ibig sabihin, masyadong makasarili. Ako lang to, akin lang to. Hindi pwede sa'yo to, akin to, puro akin lang to. Yan, mag-ingat tayo diyan. Kasi pag nasentro masyado ang buhay natin sa ating mga sarili at gusto nating makuha ang lahat ng mga bagay, sigurado hindi talaga tayo aabot sa finish line. Di ba yung mayaman na the young rich ruler? Sabi niya ganon, yumaman na ako. So sa pagyaman ko, ang gagawin ko, wala, ang bahala ko lang, magpapagawa na lang ako ng mas malaki pa para paglagakan ko ulit ng marami kong kayamanan. Di ba, pagkaganid yun? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw na bangmang, ngayon ding gabi ang buhay mo'y sisingilin sa'yo. So, beware of all greed. Dahil may hangganan ng lahat. Kaya lahat ng mga nakinabang sa flood control project, ay nako Lord. Meron silang kalalagyan kung hindi sila magsisisi sa Panginoon. Diba yung tax collector, diba sabi niya ganon, nagkaroon siya ng conviction, ganid din siya eh. Kasi pag naniningil siya ng buwis, dinadagdagan niya. Ibig sabihin may pinatungan pa. Ganid eh. So ano sabi ng Panginoon? Nung nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Ngayon, ang gagawin ko, transformation na nangyari sa kanya eh. Lahat po ng nakuha kong buwis, ibabalik ko po. At kung ano pa man ang kulang, dadagdagan ko pa. Para bang making amends. Baga, inaayos niya. Kasi he don't want to be greedy anymore. Ayaw niya na maging ganid sa buhay na ito. Next. Yan. Sabi nga nun, abide in me and my love so you can keep His commandments. Manatili tayo sa Kanya at sa pagmamahal niya para ating maingatan ang Kanyang mga inuutos sa atin. Okay? Kasi tingnan niyo po, yung salitang abide, yung manangan, malaking bagay po yan. Kung naintindihan po natin yung salitang manangan, ibig sabihin, talagang nandoon ka lang sa puder niya. At kasi pag nasa puder ka niya, alam mo na ma-enjoy mo rin yung pagmamahal niya. Kasi hindi ka umihiwalay. At aware tayo na kung ano man yung kanyang binibigkas na mga utos sa atin, madali nating na isa sa katuparan. So hindi po komplikado yung ating pagsunod sa ating Diyos. So ang gusto ng Panginoon, manahan tayo at sa kanyang pagmamahal. Kasi yung iba gusto yung ibang pagmamahal ang pinapanahanan. They are abiding in a different love. They love their career so much. They love the things that are in the world. Mas mahalaga pa kaysa sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. So abide in me and my love so that you can keep His commandments. Okay, next. Ilan pa to? 6 pa to. 6. Yan, ito maganda. Isa sa pinaka-classic or pinakamahalagang kautusan ng Panginoong Hesus sa atin sa Matthew 22. Yan, sabi yan, loving God with all our heart, all our soul, and mind and strength, and loving our neighbor as ourselves. Okay? Sabi ng Panginoon, mahalin mo siya,
ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong kalakasan, at ganun din ang ating mga kapitbahay, katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Okay? Nung bigkasin ito ng Panginoong Hesus, kasi tinatanong siya ng mga disipulo kung paano sila mag-express ng kanilang loyalty at pagpapakita ng gusto nilang manggawa para sa Diyos. Sabi niya, ito gawin ninyo. Mahalin niyo ako. Pag minahal niyo ako, hindi lang po half-hearted, kundi wholehearted. All our heart, not some of our heart. Iba po yung all our heart, iba po yung some of our hearts. Ibig sabihin, meron kang reservation. Ang sabi ng Panginoon, all our heart, all our soul, buong kaluluwa. Ibig sabihin, yung ating mga decision making, it all boils down to what the Lord wants us to decide. Yung ating pag-iisip, if we are too concerned with knowledge, kaya nabanggit ko to, sabi ko ganon, no Sunday ito, sabi ko, a lot of people are concentrating to be theological, but actually missing the point of being spiritual. Di ba? Masyado kang magaling sa pag-aaral ng Biblia. From the first book to the last book of the Bible, you know all the details. But the love for God has never developed. So love God with all our heart, soul, and mind, and our strength. Kung mag-i-spend na lang tayo ng lakas, i-spend na lang natin sa Kanya. Hindi po kasi sayang yung lakas natin sa Panginoon. Tama? Hindi po nasasayang. Tapos yung loving our neighbor as ourselves. Gaano ba nating minamahal yung ating mga kapitbahay? Baka mamaya, nagpadumi lang ng aso sa harap natin binulyawan na natin Di ba? Sinasabi ko nga sa inyo, sa amin dalawang side na manukan. Kabit-kabila, nasa gitna kami. Pero salamat sa Panginoon, mabait talaga ang Panginoon. Yung kabilang manukan, wala na. Parkingan na namin yon. Yung isa na lang. Kaya pinapanalangin ko talaga yung Lord. Hindi ako magmamadali kasi ang hustisya nasa iyo Pero mahal ko yung kapitbahay kong yun. Kahit na anong banat sa amin nun. Gano'n naman talaga Huwag mo nang, tawag dito, gantihan pa ng masama, yung masama nagagawa sa iyo. Hindi po tama yun. Yun ang pagmamahal sa kapwa. Okay? Another one. Yan, kasi may mga taong ganito yung overconfident Okay, sabi nga, don't rejoice over our authority over demons, but over eternal life. Ang dapat kinagagalakan natin yung buhay na walang hanggan na meron tayo. Hindi yung para tayong si Superman, malakas ako, ang demonyo, sipasipain ko, tapak-tapakan ko, which is tama naman. Yun talaga yung ating posisyon. Pero pag na acting o tawag dito, tawag doon, mami? Basta na over ka. Yung familiarity. May binigay sa atin ng Panginoon. We have the authority that comes from Him. Kaya meron may mga kaaway tayo. Pero, yes, we have authority over demons. But more so, we are supposed to be rejoicing because we are saved. That our names are written in the books, the Lamb's Book of Life. Asarap nun, yung pangalan natin nakasulat. Baka mamaya mabura. Kasi tayo,
na-catch natin yung spirit ng pagkamayabang dahil may authority ako ay ang demonyo, walang magagawa naman talaga sa akin. Pero sa totoo lang, sabi ng Panginoon, maging humble ka. Yung power mo nagiging much effective kapag may pagpapakumbaba ka At alam mo na ikaw ay kabahagi sa buhay na walang hanggan na prepare niya para sa iyo. So, huwag kang magalak doon sa authority na meron tayo sa kaaway natin, sa demonyo. Pero magalak lang talaga tayong sobra-sobra doon sa buhay na walang hanggan na sigurado tayo. Okay? Another one. Malapit na tayong matapos. Do not judge by the outside appearance, but judge justly. Yan. Wag daw tayong manghusga sa panlabas na kaanyuan, kundi manghusga tayo ng patas. Okay, marami kasing magaling mag-conclude kung ano yung nakikita ng mata natin. The physical eyes at times are very deceiving kung ano yung nakikita natin. Kunwari, ang itsura ng bata ay mataba. May nakita ko dyan, ang taba-taba. Tapos sabi, ay hindi makakasayaw yan. Nung nagsayaw, ang lambot, parang gelatin ng katawan. Sabi ko, wow, taba-taba. Pero kaya ginajudge kasi kagad Sabi ko, hindi kaya yan kasi para bang double chin, ganyan. Tapos may tatlo rin yung, ano bang tawag dito? Tinajudge mo yung outside appearance, pero nung sumayaw ka, sabi ko, grabe naman magsayo yung batang ito. Parang gelatin naman ang katawan. Naalog nga lang. Talagang gelatin na natin. But do not judge by the outside appearance, to which dyan tayo magaling. No, nakikita pa lang natin, meron na tayong conclusion. No, meron akong kilalang ganyan Sabi niya ganon, bakit ka tumitingin palagi sa labas? Gusto kong nakikita yung mga taong nagdadaan, yung mga sasakyan, pero lahat yun hinusgahan. Kasi nakikita niya Tingnan mo yun, yun, tingnan mo yun, siguro ano yun, ganyan. Alam mo ba hindi mo pa alam ang kabuuan ng buhay ng tao, nahusgahan na. So, do not judge by the outside appearance, but judge justly. Another one, ito pa, come to Jesus and drink. How many of us are still hungry and thirsty for the Lord? Hanggang ngayon ba uhaw pa tayo sa Panginoong Yesus? Kasi pag hindi na tayo uhaw, hindi niya na tayo i-fill up. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin dahil ako ang tubig ng buhay. The water of life. So, when you receive that, when you drink of the water, you will thirst no more. Diba? You will thirst no more. So, come to Jesus and drink. And the last two is this. Ito po. Mga mahalagang bagay ito. Ito yung mga huling tinapi ko, pero mga mahalaga to. Hear and obey what the Spirit says to the churches. Since we have started that it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Sabi nga nun, hear and obey what the Spirit is saying to the churches. Kung anuman ang mga sinasambit ng Espiritu ng Diyos sa atin, yun po yung ating pakinggan at ating sundan. Dahil kung tayo po ay nakikinig sa banal na Espiritu at wala tayong ginagawa, marami sa atin magaling lang makinig pero wala namang ginagawa. Nababaliwala po ang kanyang pagkilos sa atin. Yun yung tinatawag na nagigrieve natin ang Holy Spirit, na napipighati natin ang banal na Espiritu at nakikwench natin ang Holy Spirit. Ibig sabihin, nauuhaw ang Espiritu sa atin ng Diyos. So hear and obey what the Spirit says
to the churches. And the last one is this. Make disciples. Actually, this is what the Spirit is telling us. Don't just be you, only the believer, but let others become a believer as well. And let them follow Jesus as you follow Him. Making disciples is bringing people and leading people to walk with you along. Ang pag may make ng disciples is that you are not just alone, but you are letting somebody walk with you in that path. Alam niyo po, sa panahong ito, masusubukan po talaga tayo. Dahil, ewan ko kung kwento-kwento po yan. Sabi nga, di ba, pagdating sa langit, lahat tayo haharap sa ating Panginoon. May kwento dyan eh. Ang kwento, sabi nga nun, Wilbert Lee, dito ka sa harap. Tatawagin ka ng Panginoon. Siya yung kasing siya yung nagro-roll call. Okay, diyan ka. O dito, mga iba pang kasama mo. O ikaw, pastor ka, di ba? Pastor ka. O sige, line up kayo dyan, line up kayo. O, yung mga naligtas sa pamamagitan ni Wilbert Lee, doon sa likod niya. Doon sa likod niya, yung naligtas at sumunod sa akin sa pamamagitan ng buhay ni Wilbert Lee. Lumain up sa likod niya. Ang pinakamalungkot dito, tumawag si Jesus, pero wala kang kasunod. So, ibig sabihin, wala kang ginawa. Yun lang yun. Di ba, we become an utter failure. If we are the only ones saved and other people are not saved and following Jesus, it's a sad thing, but it is a reality. Kung hanggang ngayon wala tayong puso para ang mga tao ay maging katulad nating tagasunod ni Kristo, baliwala po ang ating pagsisimba habang nadidito tayo sa lupang ito. Kaya nga, ngayon pa lang, kumbaga, maging desisyon na natin, Panginoon, tulungan mo nga ako, paano ko ba mabibit-bit itong mga taong ito na maglilingkod din sa iyo. Hanggang sa dumating ka, hanggang sa makita ka namin. Kasi, hindi naman habang buhay, mabubuhay ka tayo dito. At least, kung matatapos ang buhay natin dito, may saysay. Amen? Merong na-touch yung buhay natin. Ginamit tayo ni Lord para i-touch yung mga buhay doon sa kasunod natin. Kaya yung kantang Find Us Faithful, ang ganda yung kantang yun eh. Sa ibang ano bang lyrics nun, Mami? We're pilgrims on a journey on this narrow road, and those who come behind us, come before us, line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a steering testament for God's sustaining grace, surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race, not only for the prize. Wala na, hindi ko makuha. Basta yung, sabi nga na, oh, may all who come behind us find us faithful. Ano yung sunod? And the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Diba? Ang sarap ng ganon, mga kapatid.
na meron tayong may sumusunod sa atin na nagtatapat din. Na hindi nakakaya, no? Pagharap natin sa Panginoon. Panginoon, ito po sila, oh. Ang dami naman pala. Salamat sa iyong ginawa. At nandoon yung coronation, eh. The crown of life, the crown of righteousness. Because we have brought Jesus into them. Again, we cannot do it by our own flesh. But it is always in the power of the Holy Spirit. And I pray, lahat po tayo ay talagang masumpungan ng Panginoon na tapat at nag-iiwan ng magandang marka sa mga sumusunod sa atin. Amen? So, next Wednesday po, mag-start po ako ng another series. And I hope po, ito pong ating pinag-uusapan with regards sa kingdom living will have its mark on us. Because these were all directly spoken by the Lord Jesus for us to take note of. Kumbaga yan po yung ating sundan, gawain, para po mabigyan natin talaga ng kaluguran ng Diyos. Tayo po tayong lahat at tayo po'y mananalangin. Saan pupunta yun? Yung pinakukuha mo? Envelope? Nasaan na yung bata? Ba't saan pupunta yun? Envelope lang pinakukuha, pumunta sa office. Tagal eh. Hallelujah. Did you get anything, church? Amen. Alam niyo, ito po yung pinakamasarap na nalalaman po natin, yung nare-receive po natin mula sa Panginoon. Ito mga bagay na talagang namutawi sa kanyang mga labi. Na kung iisipin po natin, dead serious talaga si God na mangyari talaga yung langit talagang nandito sa lupa. Na habang tumatagal sa ating relasyon sa ating Panginoon, hindi tayo palaging naging estranghero. Tapos, parang nagkakaroon ng malayong espasyo. Kundi the more at tumatagal tayo, the more na ini-embrace natin siya. Kahit minsan parang we don't feel Him, we don't see Him, but we still are embracing Him. And we know He will embrace us as well. May nadidinig nga kami na parang hindi mo siya maramdaman, pero sa totoo lang, akala lang natin, hindi natin siya nararamdaman, pero palagi siyang nakamasid at nagpaparamdam sa atin. And He wants us to be really better believers and better disciples. That is how He designs us. Tayo po'y manalangin. Let's bow our heads and close our eyes. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa muli mong pagpapaalala ng mga bagay na iyo pong sinambit sa amin. Mga salita mo, Panginoon, na mismong sa iyong mga labi ay namutawi. Marahil natapos namin ang series ng Kingdom Living, which is specifically the commands of Christ, ang mga utos ng aming Panginoong Jesucristo. But I pray, Lord God, na hindi kagad kami makalimot sa mga bagay na
tinanggap na namin. Naging kapahayagan na sa amin. Bagkus nag-strive kami ng lahat po ng aming tinangkilik sa series na ito na lumampas ng 1 taon ay tatangkilikin namin sa mga buhay po namin. Ito po'y magiging pamamaraan ng buhay na hiram namin sa iyo. Banal na Espiritu, kailangan po namin ang gabay at tulong mo para palagi kaming madala sa katotohanan ng salita ng aming Panginoong Yesus, upang patuloy kaming paalalahanan ng dapat naming ginagawa at nakakapangyari sa aming mga buhay. Kaya nga ngayong gabi, Panginoon, salamat dahil binigyan mo na naman ng linaw ang mga bagay na galing sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, hindi lang kami hanggang kapakinig, kundi tagagawa ng aming mga napakinggan. Banal na Espiritu, ikaw ang aming kasama at makakatuwang at makakatulong para ang mga bagay na inimpart sa amin ng iyong mga salita ay talagang magkakaroon ng impact sa buhay namin. Our life will shine so bright that other people will see that Jesus is alive in each and every one of us. Have your way, Lord God. Continuously, we let your Spirit, we allow your Spirit, we make free of your Spirit na sakupin ang aming mga buhay at puspusin kami araw-araw. Hindi lang kami basta taga-attend ng simbahan, kundi ang mga tinatangkilik namin na mga katotohanan ay talagang hayag na hayag sa mundong aming ginagalawan. Iba-iba man kami, pero iisang layunin po namin, ipahayag si Kristo sa buhay na hiram namin sa iyo. Kaya Lord, thank you po for strengthening each and every one of us. None of us are sick and having diseases. None of us are weak because we are made strong by our Lord and Savior, Jesus Christ. And we are being guided and helped by your Holy Spirit. So we are able to rise above every situation. Dahil you are a God who are in control of everything. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo. Sa bawat isa na kabahagi namin ngayong gabi, ipaunawa mo ang mga bagay na ito. Yakapin namin ito na mahigpit. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay ng bawat isa sa amin na nandito ngayon ay talagang makaranas sa iyo ng malakas mong pagkilos. Yakapin mo, punuan mo, gawaan mo, Panginoon, ng mga himala at milagro. Ikaw, Panginoon, ang magpakahayag sa buhay po ng aking mga kapatiran. Maraming salamat. Sa gabing ito, Panginoon, alam po namin even the time na pwede kaming magdumulog sa iyo sama-sama. Alam po namin, ito po'y sinesettle mo. Ang mga panalangin ay may katuparan na, tinugon mo na. Kaya salamat po sa lahat. Ang sakit at karamdaman, hindi po makakapanatili sa amin. Tinatanggalan mo ng bisa ang lahat ng ito. At salamat, O Diyos, by the stripes of Jesus we are healed. Thank you so much, Lord God. Thank you for this church that will rise up in victory. Cover each and every one of us with your precious blood. And let your power be displayed sa aming lahat at sa iglesyang ito. We give you glory. We give you all the honor. And we give you all the praises. Salamat sa iyo. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen at amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po at let's take time to pray. Salamat po sa mga nag-join sa amin. Kung mapapanood nyo afterwards, you are the blessed of the Lord. Again, kami na nandito. This is still the declaration. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing. And your life will be a blessing to many lives. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Thank you so much.